Sa isang maliit na nayon na yakap ng malunti ang palayan, naramdaman ng batang si Lito ang pagbabago sa ihip ng hangin. Bumubulong ito ng mga lihim tungkol sa paparating na bagyo. Pinagmasdan niya ang kanyang lolo Kiko na ang mukha ay may bakas ng karunungan ng maraming panahon, na may malalim na pag-aalala habang nakatitig sa kanilang maliit na bahay kubo. Isang marupok na sisidlan ng mga alaala laban sa nagdidilim na kalangitan. Nagbabadya ang langit na umiyak, apo. Malumanay na sabi ni Lolo Kiko. Isang malakas na bagyo ang darating. Ngunit mayroon tayong lakas na higit pa sa anumang hangin. Ito ay tinatawag na bayanihan. Lumuhod siya at ikinuwento kay Lito kung paano noong siya ay bata pa, inilipat ng buong nayon ang bahay ng kanyang lola. Bawat piraso pagkatapos ng isang baha. Nang gabing yun, nagtipon ng mga kalalakihan ng nayon sa ilalim ng malaking puno ng akasya. Pinanood ni Lito mula sa gilid ng bilog habang kinakausap ng kanyang lolo si Mang Berto, ang pinakamalakas na kaparpintero sa nayon. Itinuro nila ang kalangitan. Seryoso, ngunit kalmado ang kanilang mga boses na bumubuo ng isang plano ng pagkilos na parang isang matibay na lambat. Kinabukasan, ang nayon ay puno ng sigla. Sa malakas na boses ni Mang Berto, inutusan niya ang mga kalalakihan habang itinatali nila ang makakapal na kawayan sa pundasyon ng kubo. Binigyan si Lito ng gawain. Hawakan ng isang mabigat na rolyo ng lubid na abaka at iabot ito sa mga kalalakihan habang sila ay nagtatrabaho. Mahigpit niya itong hinawakan. Ramdam ang bigat ng kanyang maliit ngunit mahalagang papel. Handa, isa, dalawa, tatlo, sigaw ni Mang Berto. Sa isang malakas at sabay-sabay na ungol, binuhat ng mga kalalakihan ang kubo. Yumanig ang lupa at ang kubo ay umangat sa ere. Napasinghap si Lito. Lumukso ang kanyang puso. Ang buong bahay nila ay lumulutang, pasan-pasan sa balikat ng kanilang mga kapitbahay. Ang paglalakbay patungo sa mas mataas na lugar ay isang mabagal at maingat na sayaw. Ang daan ay maputik dahil sa mga unang ulan at sa isang pagkakataon, isang tagabuhat ang nadulas na naging sanhi ng pagtagilid ng kubo. Sa isang nakakatakot na sandali, tila sila ay babagsak. Ngunit ang iba ay sumugod upang suportahan ang dumudulas na sulok. Ang kanilang mga kalamnan ay pilit. Ang kanilang mga mukha ay seryoso sa pagsisikap hanggang sa muling tumatag ang bahay. Sa wakas, narating nila ang maliit na burol na tanaw ang mga bukirin. Dahan-dahan, ibinaba ang kubo sa bago at mas ligtas na lugar.
isang sigawan ang umalingaw-ngaw. Dumating si Aling Nena at ang iba pang mga kababaihan. Dala ang mga palayok ng mabangong adobo at umuusok na kanin. Isang piging ng pasasalamat ang nagsimula sa ilalim ng nagbabantay at naghihintay na kalangitan. Nang gabing iyon, ibinuhos ng bagyo ang kanyang galit. Ang hangin ay sumisigaw na parang isang naghiganting espiritu at ang ulan ay umahampas sa mga dingding. Nanginginig si Lito, ngunit binalot siya ni Lolo Kiko ng kumot. Makinig ka, bulong ng kanyang lolo. Ang kubo ay matatag, hindi dahil sa kahoy, kundi dahil sa mga kamay na naglagay nito rito. Ito ay pinatatag ng pagmamahal. Sumikat ang umaga, kalmado at malinaw. Ang mundo ay nahugasan. Lumabas sina Lito at Lolo Kiko. Ang kanilang tahanan ay nakatayong matatag. Sa di kalayuan, isang puno ng mangga ang nabuwal at ang mga kapitbahay ay nagtipon na. Hindi na may pag-aalala, kundi may mga lagari at palakol, handang tumulong sa paglilinis ng daan. Nakita ni Lito ang kanyang kaibigan na si Tala na umiiyak ng mahina dahil sinira ng bagyo ang maliit na gulayan ng kanyang pamilya. Naalala ang mga salita ng kanyang lolo. Nakahanap si Lito ng isang maliit na pala. Lumapit siya kay Tala at nagsimulang dahan-dahang alisin ang putik sa isang nag-iisang may pasang kamatis. Ang bayanihan, alam na niya ngayon, ay hindi lamang tungkol sa pagbubuhat ng bahay, kundi tungkol sa pag-aangat ng puso. Habang tinutulungan ni Lito si Tala, lumapit ang ama ni Tala, si Mang Isko. Ngumiti siya nang makita ang ginagawa ni Lito. Salamat Lito, sabi niya. Ang maliliit na tulong na tulad nito ang nagpapatibay sa ating nayon. Kumuha siya ng isa pang pala at nagsimulang tumulong. Di nagtagal, dumating ang iba pang mga bata sa nayon. Dala nila ang mga buto na itinabi ng kanilang mga magulang. Sama-sama silang nagtanim ng mga bagong gulay sardin ni Tala. Ang dating malungkot na lugar ay napuno ng tawanan at pag-asa. Kinagabihan, nagkaroon ng isa pang pagtitipon sa ilalim ng puno ng akasya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito tungkol sa paghahanda sa bagyo, kundi sa pagdiriwang ng kanilang pagkakaisa. Nagdala ang bawat pamilya ng pagkain upang ibahagi. Tumugtog ng gitara si Lolo Kiko at ang mga tao ay nagsimulang kumanta na maawiting bayan. Sumayaw si Lito kasama si Tala at ang iba pang mga bata. Ang kanilang mga paa ay sumasabay sa ritmo ng musika. Sa gitna ng kasiyahan, tinawag ni Lolo Kiko si Lito. Tingnan mo apo, sabi niya. Itinuturo ang mangiti sa mukha ng mga tao. Ito ang tunay na diwa ng bayanihan. Hindi lamang ito sa pagtutulungan sa oras ng kagipitan,
kundi sa pagbabahagi rin ng kasiyahan. Kinabukasan, habang naglalakad si Lito sa nayon, nakita niya ang mga tao na nagtutulungan sa pag-aayos ng mga nasirang bahay at paglilinis ng mga daan. Ang bawat isa ay may ginagawa, malaki man o maliit. Nakita ni Lito si Mang Berto na tinuturuan ang isang grupo ng mga kabataang lalaki kung paano magkumpuni ng isang nasirang pader. Matyaga niyang ipinapaliwanag ang bawat hakbang na pinapasa ang kanyang kaalaman sa susunod na henerasyon. Nakita rin ni Lito si Aling Nena na nag-oorganisa sa mga kababaihan sa pagluluto ng pagkain para sa mga nagtatrabaho. Ang kanilang kusina ay isang abalang lugar ng pagtutulungan at pag-aalaga. Naisip ni Lito na ang bayanihan ay parang isang malaking pamilya kung saan ang bawat isa ay may papel na ginagampanan at ang bawat isa ay mahalaga. Sa mga sumunod na araw, ang nayon ay dahan-dahang bumalik sa dati. Ngunit mayroong isang bagay na nagbago. Ang mga tao ay mas malapit sa isa't isa. Ang kanilang mga ugnayan ay mas matibay. Isang hapon, habang nagdidilig ng mga bagong tanim na gulay sa hardin ni Tala, nakita ni Lito ang isang bahaghari na lumitaw sa kalangitan. "Tingnan mo, Tala," sabi ni Lito. "Ito ay isang pangako na pagkatapos ng bawat bagyo, mayroong pag-asa." Mula noon, tuwing may darating na bagyo, hindi na takot ang nararamdaman ni Lito. Sa halip, nararamdaman niya ang isang pakiramdam ng kapayapaan dahil alam niya na hindi sila nag-iisa. Alam niya na hanggat mayroon silang isa't isa, hanggat ang diwa ng bayanihan ay buhay sa kanilang mga puso, kaya nilang harapin ang anumang hamon. At sa maliit na nayon na iyon, na yakap ng mga luntiang palayan, ang diwa ng bayanihan ay patuloy na namukadkad. Isang magandang paalaala na ang tunay na lakas ay hindi matatagpuan sa pag-iisa, kundi sa pagkakaisa.